Hello po mga kaingat, isang umagang kay ganda po sa ating lahat. Isang umagang kay ganda, tanghali, hapon at gabi po sa lahat po ng mga naninirahan sa ibang bansa. Kamusta po kayo? Dito po sa Luzon, Visayas at Mindanao, kamusta rin po kayo? At hindi na rin po ngayon nag-uulan, pero ingat pa rin po. So for today's vlog mga kaingat, ay papasok po muna ako. Pero bago pumasok ay dadaan tayo sa NKTI para kunin yung result ng PET scan ni Mary. Kasi tomorrow schedule niya naman po sa oncologist niya sa PGH sa Manila para ipabasa namin yung result ng ano niya, PET scan. Malapit na ako mga kaingat sa NKTI. Saglit lang to mga kaingat, siguro mga 15 minutes lang kasi releasing lang naman nung result ng PET scan niya. So sana mga kaingat clear na at for maintenance na lang sana. Pero bukas malalaman sa oncologist. Ano kasi to mga kaingat, yung result niya meron siyang print nung scan tsaka may CD para kung sakaling i-reprint or tignan through CD mababasa ng oncologist. Dito yun mga kaingat sa kabilang building. Makikipark lang muna tayo dito. Dito na ako mga kaingat, park muna ako. So mga kaingat, nandito na ako sa NKTI. So nakapila lang ako doon at kukunin ko yung result ni Mary. So mga kaingat, uwi na ako at nakuha ko na yung result. Pababasa na lang namin to sa oncologist bukas pagkapunta namin ni Mary kasi day off ko naman bukas. So update ko kayo mga kaingat at ngayon ay papasok na ako sa work ko. At bukas ng maaga ay pupunta kami sa PGH sa Healthway Qualimed. So update na lang namin kayo ulit mga kaingat. So mga kaingat, atid ko muna si Kirk. Yung ano mo yung bracelet abay, kiss muna ako. Kiss na. Bye-bye. Hello, good morning po mga kaingat. Isang umagang kay ganda po sa atin lahat. Hello po sa lahat po ng mga OFW na patuloy pa rin pong sumusuporta po sa YouTube channel ko. So for today's vlog mga kaingat, nakabila po si Mary. Bibili siya ng ticket. Ayun o. Yan. Dito siya sa may priority lane. Siya na mga kaingat. Dahil pupunta kami ng Healthway Qualimed dahil ipapabasa namin sa oncologist niya yung result ng PET scan. So dun kami babase sa kung anong naging result nung pagpapakimo niya ng 8 times. So sasabihin mamaya ng oncologist niya kung ano yung mga advantage tsaka disadvantage. So update namin kayo mamaya mga kaingat pag nandun na kami at kung ano yung mga napag-usapan. Yan na. Tara namin. Ano?
mga kaingat, Pedro Hill na kami. 15 minutes lang ulit kami bumiyahe. Yan. So pagka nag-private car ka, medyo matagal talaga biyahe mga kaingat. Pero pagka LRT is mabilis lang, 15 minutes lang. Mga 2 hours lang kami rito. Kasi pang ano na kami, pang 5 nakapila na kami mga kaingat. Pinila na namin yung pangalan ni Mary nung last na punta namin dito. Dito na kami mga kaingat. Sa mga kaingat, ano lang namin, approve yung MaxiCare para sa check-up ni Mary. So mga kaingat, okay na. Nakapagpa-approve na ng HMO, MaxiCare. Punta na kami sa doon sa second floor para pumila na. Pero si Doc nakita namin na doon sa ground floor may kausap. So siguro mga 10:30, so siguro tapos na kami. Pero sana yung result is clear na, or kaya kung wag naman sana, isa maintenance na lang for monitoring. Nagniita na, tapos ibig sabihin related siya dun sa kulong. Kasi nag-resolve eh. Yan resolution, nodular pleural thickening in the right lung, resolution of size and regression of non-calcified pulmonodules. Nag-iitan eh. Connected talaga siya sa lumiit eh. What do you mean, Doc, lumiit, nag-improve? Oo. May-improve. Ayan O nga po, napansin namin sa ilaw, lumiit eh. resolution and size and regression, Tapos dito, yung kanyang SUV max tawag, normal na. Kasi may reference yan eh. Yan. Opo. Nakita ko nga po may reference. 3.1, 2.4 sa mediastinal blood flow, 3.1 sa liver. Less than 3.1 na siya, ibig sabihin hindi na siya active. Normal na siya. Babantayan na lang natin. Thank you, Doc. So, related talaga lahat, pati yung sa lung. Oo. Yan kasi hindi natin alam dati, di ba? Sabi wala to, hindi natin alam. Yan, babantayan na lang natin. Hindi ko pa rin talaga sinakain ng gamay. Tama yan. Babalik. Mag 1 year na nga akong walang red meat. Sa October, Doc, wala nang na-operahan ng red. Sino nga nag-opera sa'yo? Si Doc Lico. Doc Ronald Lico. Ronald Lico. Commonwealth Nakita niya na ta? Hindi pa po. Kung makita nung surgeon na, pwede yung na niya. Kasi pwede na natin isara yung colostomy mo o pwedeng i-biopsy na lang niya o whatever. Para malaman natin kung meron pang malignant cells dyan. Kuhan ulit ako ng sample. O kahit na colonoscopy na lang o whatever. Makita na lang sa kanya. Tayo siguro mahigit. Kasi So okay na mga kaingat. At meron naman nag-improve. Pero kailangan ng monitoring para wag lang ulit bumalik. Lumaki. Sa awa ng Diyos mga kaingat, nag-improve. Positive lang mga kaingat. Hindi na ako kailangan Hindi na kailangan mag-IV chemo. Tsaka sa mga patuloy pa rin pong nagdadasal para sa mabilis na paggaling ni Mary. Maraming salamat po mga kaingat. So ngayon mga kaingat ay pauwi na kami ulit. Ayan
Pedro Hill LRT Station mga kaingat. Pauwi na kami. Anong oras na mi? 10:35. Dahil wala pang Apex na rumirekta sa amin, magno-Novaliches Bayan kami. Wala pang train mga kaingat. Waiting ulit, waiting. Hindi pala nire-renovate ka lang. Ha? Jollibee rin pala yun. Jollibee pala yung nire-renovate. So mga kaingat, meron ng train. Baka may mag kulay yelo. Marami. Dito ka para makakapit ka. So dito na kami monumento mga kaingat. Pero bababa muna kami kasi may nagpadala po mga kaingat ng munting pagmamahal sa amin. Regalo po sa birthday ko. Ayun, hatin daw nila sa Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, pagkain ko mga kaingat to. Yan kay Mary. So galing kasi kami mga kaingat sa hospital, kaya kami muna kakain ni Mary, gutom na. Mamaya na lang yung mga bata pag-uwi. Diba? Ayan o. Ayan o, Ate Pin o, thank you. Thank you sa paki. Para sa mga bata. So mga kaingat, nandito na kami sa bahay at nakauwi kami ng 2:30 ng tanghali. May hinagilap pa kasi kami mga kaingat, kaya medyo na-delay kami ng uwi. Pero thanks Lord at nakabalik na kami. At medyo may good news mga kaingat sa pet scan ni Mary. So advice sabihin ko sa inyo mamaya, pahinga lang muna saglit. Hello po mga kaingat, kamusta po kayo ulit? Pasensya na po kayo at nakatulog po kami ni Mary. Napagod sa biyahe. Pagkatapos namin kumain, nakapagpahinga na po kami. So ngayon mga kaingat, dahil nga kahapon ay nakuha ko po yung result ng PET scan ni Mary. At ngayon naman po, kaninang umaga ay pumunta po kami sa oncologist para ipabasa po namin yung result ng PET scan. At ito na nga po yun mga kaingat. Ito po, ay lumipad, ito na po yun. So based nga po sa result at in-explain po sa amin ng oncologist ni Mary. So ito nga po at medyo good news sa awa ng Diyos mga kaingat, dahil sa tulong na rin po ng mataimtim na pagdarasal, lalong-lalo na doon sa mga subscribers ko na patuloy pa rin po nagtitiwala sa akin. Maraming salamat po at kahit papaano ay medyo nag-improve yung result ng PET scan ni Mary. At ito nga po yung mga kaingat, pinasa po siya ng oncologist kanina. Based nga po dun sa result ng PET scan ni Mary, ay ito na po yun, si Kirk mga kaingat to. Ito na po yun mga kaingat. At ayan, kung makikita nyo rito mga kaingat, ay September 2021, 2004, ito po yung PET scan ni Mary nung December 26, yung unang PET scan niya ng 2023.
At dito makikita mga kaingat, ito yung nag-spread na cancer cell. Oh. Kung makikita nyo to mga kaingat, katulad to nung kay Doc Willie Ong. Ayan oh, ilaw na ilaw. Ayan oh. So ayan po yung nag-spread na cancer cell sa lungs. Pero kung titignan nyo rito mga kaingat, halos wala na siyang ilaw. So kung eto mga kaingat, kung nakikita nyo to, huwag nyong isipin to. Kasi colostomy bag niya po ito. Colostomy bag niya po ito. Na nag-reflect po doon. Pero ito po ang titignan nyo. Kung gaano siya katingkad. Katulad ko po yun na kay Doc Willie Ong, di ba mga kaingat? So sabi po ng oncologist na hindi na daw siya ganon ka-active at lumiit na, pero kailangan niya pa pong ituloy ang chemotherapy. So ano po ba yung chemotherapy? Dalawa po kasi ang pag-chemotherapy. Merong internal, yung gamot na ipinapasok sa ugat, at saka po yung oral. So sa awa ng Diyos mga kaingat ay hindi na siya magi-internal or yung pinadadaan sa swero. So mag-aano na lang po siya mga kaingat, mag-oral chemotherapy for 3 months. So para lang ma-justify or ma-clear lalo na talagang hindi na talaga mag-i-spread or wala na mag-active na cancer cell. Tapos advice po ng oncologist niya na kung po pwede magpa-check up ulit sa surgeon niya, which is ayun po yung nag-opera kay Mary ng October. So para lang po ma-check yung colon kung clear na, kung hanggat maaari magpa-colonoscopy po ulit si Mary, sabi ng oncologist. Ngayon, kung wala na pong bahid or wala na pong mga nag-spread, pwede na pong ibalik yung colon ni Mary para hindi na siya gumamit ng colostomy bag. So, yun, sa awa ng Diyos at meron pong improvement sa ganon. So, siguro magpapa-colonoscopy kami, baka January na. Kasi nga po, medyo mahal din po yung pa-colonoscopy at kailangan namin ulit gumamit ng DSWD. Di ba po mga kaingat, ngayon gumamit kami. Every 3 months po yung paghingi ng tulong ulit sa kanila. So, yun, kaya baka January na po kami humingi ng tulong. So, sa lahat po ng mga patuloy na sumusuporta po sa amin, ayun po yung result ng PET scan ni Mary. Maraming salamat po sa lahat po ng mga tumulong at nagmalasakit sa amin. Kahit hindi nyo po kami kilala, ay tinulungan nyo po kami. Lalong-lalo na sa USA, yung mga tumulong po sa USA, especially sila Ate Ping, sila Ate Pin, at si Kuya Adit na walang sawang naggabay sa amin at palagi pong binabasa sa lahat po ng result ni Mary at ng ate ko, si Kuya Adit po ang nagbabasa ng laboratory. Ini-explain po sa amin kung anong gagawin, ganito yung sabihin sa doktor. Kaya sa inyo, Ate Pin, Ate Ping, at saka kay Kuya Adit, maraming salamat po na kahit alam nyo na merong issue sa inyo dati, at kayo lang po ang tanging nakakaalam ng lahat, Ate Ping. Alam nyo po yan. Magandang umaga po sa mga taga-tangkilik ng Rick Aningat TV. Ako po si Dr. Pedro Servano, a physician, affiliated with a major healthcare organization in the central part of Pennsylvania for the last 30 years. I did my medical training at Presbyterian University of Pennsylvania Medical Center in Philadelphia, and also at Underwood Memorial Hospital in New Jersey. For the past 2 to 3 years, my sisters and I have been a proud sponsors of the Rick Aningat TV for the following reasons. Rick, I felt, is not in the business of blogging. He is not in the business of blogging. Second, his blogging is straightforward, honest, decent, and appropriate in its contents. So Rick, don't be derailed, don't be disgruntled by these derogatory comments against you, as we know the truth and we will always support you. Good luck, God bless to you and your family, and good luck and God bless to your supporters. Salamat po. At saka dun sa kay ate, kay Ma'am M ng USA din po.
Siya rin po yung nagbibigay kay Mary ng pambili ng colostomy bag, mga kaingat. Tsaka doon sa Europe, yung mga sponsor po namin sa Europe, maraming salamat po. Alam nyo na po yan kung sino po kayo, na hindi naman po kayo nagpapabanggit. At yung iba galing sa mga charity vlogger na malalakas. Shout out sa iyo, Tatay Tech Ram, dahil sa inyo, sa mga sponsor nyo na patuloy na nagbibigay ng mga malasakit. So naghahanap po sila ng mga ibang matutulungan at awa ng Diyos, at isa kami sa nakita, mga kaingat. Maraming salamat po. Sa London, tapos sa Switzerland, alam mo na po yun kung sino ka, taga Switzerland. Tsaka po yung taga New Zealand. So maraming salamat po. Lahat po nung may land, wag lang po yung alam nyo na, yung land. So yun, mga kaingat. So maraming salamat po ulit sa galing sa puso namin, ng aming pamilya. Hindi namin po lahat ito magagawa kung hindi rin din po dahil sa inyo. At saka awa ng Diyos, natuto rin po akong mag-asikaso talaga ng mga local government sa paghingi ng tulong sa DOH, DSWD, tsaka sa mga local government namin dito sa Caloocan North. Kasi kung hindi ko po talaga magagawa yon, ay hindi po namin magagawa ng agaran ang pagpapapetscan. Alam nyo naman po yon, mga kaingat, na-explain ko na po yon sa ibang vlog ko. Sa mga sumusuporta po sa akin na nag-PPM, mga nasa Hong Kong, sa lahat po ng mga nagtitiwala at patuloy na nagdarasal sa paggaling ng wife ko. Maraming salamat po sa lahat, mga kaingat. Utang na loob po namin yon sa lahat po ng mga nagdasal. Lalong-lalo na po yung si Ate Ping, na lagi po silang nagro-rosary every morning at saka before matulog. Kasama po kami sa pagro-rosary sa ate ko, sa mga kapatid niya. So syempre ganun din naman po ako, mga kaingat, at bago matulog nagpe-pray din naman po ako na sana lahat ng may karamdaman na katulad ni Mary, kasi marami po kaming nakakasama during chemotherapy dun sa may Healthway Qualimed. Meron pa nga po kami, mga kaingat, nakasama doon na halos close na namin. Attorney po siya, mga kaingat, attorney. Meron po siyang breast cancer. So ma'am, kung mapapanood mo to, laban lang tayo sa buhay, mga kaingat. At alam ko naman, ma'am, nakasama ka sa pagdarasal na amin. Medyo ilang beses ka na nagpakimo, pero kailangan pa rin lumaban sa hamon ng buhay. At hindi biro yung mas pinagdadaanan nyo. Kasi mas mahal po yung gamutan nyo, attorney. So shoutout po sa iyo, lagi po kayong mag-iingat. Sana magkita tayo ulit pagbalik namin ni Mary sa Healthway Qualimed. Sa PGH po yun. Sa lahat po ng mga may karamdaman na ganon, so punta lang po kayo doon sa Healthway Qualimed sa PGH. So napakalinis po doon, at saka maganda naman po yung nila, yung yung ang tawag dito, pag-process sa mga nagpapagamot po doon. So uli po, maraming salamat po. Tsaka nakalimutan ko, mga kaingat, sa US po si Ma'am Tess Lansang. So siya rin po yung dahilan kung bakit naging member po kami sa sa Varley. So yon, mga kaingat, kahit papaano nakakabili po kami, for afford na po namin dahil po sa tulong po ni Ma'am Tess Lansang. Tapos dito po kay sino pa ba? Basta, yung lahat po ng tumulong, kasi mga kaingat, yung iba ayaw magpangalan. Nagpaalam po ako. So, sa lahat po, ulit, maraming salamat po. Keep the faith lang po, mga kaingat. Wala pong susuko. At sa lahat po ng mga OFW na merong relatives na may pinagdadaanan dito, lagi nyo lang po silang palakasin ng loob. Kahit gaano po kalaki ang gastos natin, kung mahina po ang loob, wala po talagang magagawa. Tsaka wag po tayo masyado magpapa-stress, kasi alam naman natin si Doc Willie Ong, doon nakuha yung cancer niya sa sobrang stress. So lagi lang pong happy, dasal lang po palagi ang tanging
ano natin, sandata sa lahat po ng mga dumarating na problema natin. At alam ko naman, dinidinig naman po yun ng Panginoon. So ulit po, maraming salamat po ulit sa lahat. God bless po sa atin lahat at lagi po kayong mag-iingat. Saan man po kayong panig nagmundo, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Shoutout po sa inyo, lagi rin po kayong mag-iingat. Doon po sa mga may gusto ng vlog ko na to, na nakakatulong naman po sa ibang tao, pakishare niya rin po sa mga taong may ganitong karamdaman, baka sakaling makatulong po ako. Thank you very much po, ingat po kayo. Ay, ilang taong ka na, Tay? Ilang taong ka na? 70? Wala kang pamilya? Wala kang pamilya? Pamilya? Ano mo siya? Ha? Anak mo? Ha? Hindi, okay lang, dyan lang. Bakit walang pangkain? Anong pangalan mo? Ricardo. Anong pangalan niya, kuya? Ricardo. Wala akong pangkain. Oh, pangkain. Oh. Bilardo? Ha? Bilardo? Nardo? Sabi hindi kayo tumatambay dito, nakakalanghap kayo ng usok. Diba? Wala ka dito sa bahay, dalawa lang kami talaga. Ah. Wala sa umutusan to. Magkakasakit naman si tatay dito. Hindi naman, stroke lang talaga inatakot. Sige, ingat kayo, mamaya mahagip kayo. Kawawa naman si tatay, mga kaingat eh. Di ba? Share na lang din natin ng may makain man lang. Baka naman i-bash nyo ako, 100 lang binigay ko, no? Hindi, mga kaingat, ano lang yon, para lang kahit paano maibsan lang ba yung gutom ni tatay. Pagpasensyaan nyo na, mga kaingat, at hindi naman tayo ganun kayaman. Di ba? Mahalaga na rin kay tatay yun. Marami tayong mga nadadaanan eh, di ba? Yung mga pagpapasok ako, yung walang makainan sa bahay, pero dapat kasi yung ganun hindi na nila nilalabas. Stroke daw si Tatay Nardo. 70 years old na. Na ako, mga kaingat na naman, pa Quezon na ulit, duty. So kailangan natin magtrabaho, mga kaingat, para sa pamilya. Medyo stoplight lang, kaya medyo ano rito naiipon. Sana abot na tayo, mga kaingat. Wala na, di na umabot. Ikot na tayo. Sakto yan, yung kabila, yung dun sa ano, mag-go-go. Ikot na lang tayo. Mga kaingat, go na rito.
Wala eh, nag-stop tayo dun eh. Ito, crossing ng Quezon Ave, EDSA. So, dito na tayo mga kaingat. Mother Ignacia na. Ayun yung iyon ko. Tayo. Yan. ABS-CBN. Dito na tayo. Studio Gallery, VLJ Communication Center. Duaman! Morning! Ingat! Thank you! Mga kaibigan natin yon, mga kaingat. Nakakasama ko sila dati pag naglaano kami. Field. Pag nag-news field kami. Sa ENG Band. So, card muna tayo mga kaingat para makakyat na sa taas tayo sa dulo.